In Christ. Sabi natin in Christ. Position na po ito. Tayo po yung posisyon sa ganitong katayuan dahil po sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Napakahalaga po nun. Sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus, kaya po tayo may ganitong posisyon. Ang part natin, dapat mong malaman. Dapat kang magtiwala kung sa nalaman mo at patuloy na maging parte ito ng buhay natin. Kaya sabi po sa Korinto, yung word na in Christ is, you belong to Christ. At para malaman po natin to, tayo yung nag-aaral ngayon sa Book of Philippians from the Holy Bible, sa ating pong Biblia. At ang theme po natin, tulad po ng dalawang simulan po natin to, 2 Sundays ago, yung Book of Philippians, at tapos na tayo sa Ephesians. Book of Philippians, 2 Sundays po, nagkaroon tayo ng introduction. At sa introduction na yun, nakita natin kung paano na-found ang foundation ng Philippian Church. Amen? Si Lord ho ang gumabay sa kay Paul para makarating sa Philippi. At nabuo po yung church. Alam po na ang bumuo ng church, yung mga tulad po natin na nakikita-kita. At ang church po na build up. And after so many years, after almost or 10 years, naging well-founded yung church. At yung church na ito ang naging supporter po ni St. Paul to preach the gospel, to share the good news of salvation. At isa ho sa mga reason na sumula si Paul sa kanila ay gusto niyang encourage sila. Number 1, gusto niyang pasalamatan sila sa patuloy pong suportang ginagawa nila. Ito po yung number 1. Makikita nyo pag binasa niyo yung Philippians. At pangalawa po ay gusto niya express yung kanyang nararamdaman kahit siya ay nakakulong, kahit hindi maganda yung katayuan niya. Gusto niya express sa kanila na huwag kayo malungkot, tayo maging masaya, at tayo ay maging patuloy na maglingkod sa Panginoon. Kaya ang theme po ng Book of Philippians ay be joyful. Philippians 4:4, sabi rito, may you always be joyful in your union with the Lord. I say it again, rejoice. Mag-rejoice tayo. Amen. Bakit daw po? Kasi kaisa natin ang ating Panginoong Hesus. Last week ko itong ating mga pinag-usapan. May joy tayo. Given, sabi natin given, may joy ako. May joy po ba kayo? Nakapagbukas na kayo ng pinanggan. Yung iba po yun. But given, corny naman yung grabe. Given, may joy na tayo. Dahil may joy po tayo. Minsan po hindi maganda yung na-experience natin sa ating circumstances. Tama po, napag-usapan natin last week ito. Lahat po tayo na kinausap ng Panginoon dito. Pangalawa, sa mga taong nasa paligid natin. Tama po. Minsan yan ang nagkakos sa'yo na magdala ng joy o maging joy killer. JK or KJ, killjoy or joy killer. Narinig nyo lang yan, KJ ka naman. KJ ka naman, brother. Di ba, Brother Abel, KJ ka naman, pakilakasan mo ng konti yung aking microphone. Okay na po, di ba ba? Okay na po. So, una, circumstances. Ibig sabihin, hindi talaga laging maganda ang ating pong mga kinatatayong paligid. Amen? Pero dahil po may maganda tayong posisyon, na pwede tayong pagnakawan sa posisyon natin yon, hindi tayo papayag. Sabihin sa katabi, huwag kang pumayag. Pangalawa, huwag ka rin pumayag na yung katabi mo ay agawang ka na ng joy. Amen. Joy po kasi galing sa atin. Amen. Pangatlo, yung mga bagay-bagay na wala tayo o meron tayo. Pang-apat, ito yung pinakamatindi, yung ating pong mga pangamba. Worry. Worry, yan daw po yung pinakamatinding magnanakaw ng ating joy. Ang pinaka-joy killer po sa buhay natin yung pangamba. At ang wino-worry po natin lagi, yung future. Yung past po, given na yun eh. Sa past po, regrets meron tayo eh. Sa presence, insecurities. Tama po ba? In the past, regrets. Sana nagawa ko to. Ay, buti na lang. No? Kung ganito ginawa ko sana sa kahapon, ito sana ako ngayon. So, in present, nagre-regret ka. Pero yung worry ho lagi, hindi pa nangyayari sa iyo. Amen. Para ka daw nakaupo sa tumba-tumba o sa rocking chair, ikot ka ng ganun, wala ka nararating. Yun po yung worry. Kaya napakatindi po ng worry. Yan po yung nagdadala ng maraming sakit sa ating katawan. Ang worry po,
ang pinakamatinding kill, hindi lang po joy killer, people killer. Kaya tayong patayin ang bagay niya. Bakit po? Hindi kasi bagay sa atin ang warrior. Ang bagay sa atin ay mga worshipper. May mga worshipers po ba kasama rito? Kaya sa kinanta nating praise kanina, sabi niya, pinupuri kita Panginoon sa ganitong circumstances. Asa magandang circumstances, pinupuri kita. Amen. Napakahalaga po, pag kayo ho ay nag-worry na, ang sagot, worship. Can you say amen to that? At yun po ang gustong paratingin ni St. Paul sa mga mananampalataya. Kaya mag-worry, maging joyful tayo. Kung sino pong, kung meron pong pinakamatindi na mag-worry dapat, no, mawawala ng joy dahil sa circumstances, sa people, sa mga bagay, at sa worry. Yun po yung apat na binanggit ko. Si St. Paul po, una, number one circumstances, yung circumstances niya po, hindi mo magandang katayuan. Napagbintangan siya ng isang bagay na hindi niya namang ginagawa dahil maganda yung ginagawa niya. Maldi lang ayon sa paniniwala ng mga tao, ay siya ay nasa sakdal at haharap sa emperor. Kaya siya po'y na-house arrest sa Rome. Isa po yun. Pangalawa po, yung mga bagay-bagay, nalimit yung mga kilos niya kasi siya po'y naka-confine, house arrest. Pangatlo, ano po yun? Ano po ba? Mga tao ho sa paligid niya. Di po ba? Mga tao sa paligid niya. Hindi niya lahat kasang-ayon po yun. Yung iba ho doon, nagbabantay sa kanya. At panghuli po, siya ang malaking reason mag-worry. Paano na ako? Mabubuhay pa ba ako matagal? Paano na ito? Paano ito mga bagay na ito? Pero hindi po yan ang naging reaction ni Paul. Kasi po, itong shinare niya sa taga-Philippi, na-apply niya sa sarili niya. Pagkakaroon ng tamang pag-iisip, tamang pananaw kung sino siya at sino ang Panginoon sa buhay niya. At yun po yung 4 chapters na pinapag-uusapan po natin ngayon. Number 1 in Philippians chapter 1 is the single mind. Hindi po sabog sa pag-iisip ni Paul. Minsan po sumasabog ang isip natin. Di po ba? Ako lang po ba, kayo rin? Minsan po sa dami ng iniisip mo, naku, mauhuli na ako, ganun. Di po, paano na ito? Tinanghali akong gising, tapos mauhuli na ako, di ba? Lalo nakakawardi-wardi o nakapektuhan yung mga desisyon natin. Pati yung mga nagiging clumsy tayo. So, sabi ni Paul, sa mga pinagdaraanan nyo, hindi maganda circumstances, minsan yung tao, hindi lahat agree sa'yo. Mga kapatid, hindi po lahat ng tao a-agree sa ginagawa natin. Meron po talagang ka-agree. Ikaw minsan hindi ka ma-agree sa ginagawa mo eh. Tama po ba? Pangatlo nga yung mga bagay-bagay, kulang. Ganito bakit? At yun, nag-worry ka na. Ang sagot daw po doon ay single mind, submissive mind, syempre po spiritual mind, na iyon na ikaw. And fourthly is the secured mind, or secured, no? Security ng ating isip. So, ang sikreto daw ni Paul, ang sikreto po ni Paul sa kanyang joy was the single mind. He lived for Christ and the gospel. Yun po, nakafocus si Paul sa relationship niya po sa ating Panginoon. Ano man ang pinagdaraanan, nakafocus siya sa relationship. Ang marami pong naapektuhan na circumstances, people sa paligid, mga bagay-bagay, o mga pag-worry, naapektuhan po yung kasi hindi tayo nakafocus sa Panginoong Jesus. Yun po ang ginagawa, yun po ang goal natin, i-focus natin ang ating sarili sa Panginoong Jesus. Kaya nga sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ulitin ko po, in-encourage yung mga Hebreo, dahil sila po'y nawawala ng pag-asa sa paligid nila, maraming persecution din, no? Buti nga tayo, free tayo mag-worship sa Panginoon, pupunta tayo dito. Noong panahon po ng Biblia, hindi sila free. Marami pong nagpe-persecute sa kanila. O baka ikaw, pinape-persecute ka rin in a family sense, sa family o sa local situation mo. Pero ang encouragement po ng Book of Hebrews is to look to the Lord Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Yun din po ang sikreto ng single mind. Sabi natin single mind.
to live for Christ and the good news or the gospel. May mabuting balita sa akin ng Panginoon. Kung may bad news po at lagi nating napapanood yan sa internet, tama po ba? Sa mga mababasa mo yan, sa Facebook, makikita mo yan sa television, di po ba? Lahat ng medium, maririnig mo yan kay Marites, ng kapitbahay mo, Mare, di ba? Ito ang latest. Ang taas na naman ng bilihin ka sa palengke. Di ba? Ikaw naman, mamumroblema ka na rin. Hindi mo kailangan yung sinasabi niya mahal. Tama po. Ang mahal ng gasolina, ganun pa? Wala ka namang kotse naman. Di po ba? So hindi mo dapat isipin na mahal yung gasolina dahil siya, kaya niya sabi yun, kasi nagpapakarga siya ng gasolina. Di po ba? Minsan po gano'n naapektuhan tayo talaga. Kaya kung ano man ang nangyayari sa bansa natin, sa pamilya natin, sa trabaho natin, isa lang po ang bagay, magkaroon tayong single mind. The single mind is to live for Christ and the gospel. Sa Book of Philippians po, chapter 1, ang pangalang Christ o Kristo, ibig sabihin po ng Kristo is Messiah, the chosen, the anointed one, the one who died on the cross. 8 times po na binanggit dito pa lang sa chapter 1 ng Book of Philippians. Bakit po natin binigyan ito ng importansya? Kasi po, nakafocus si Paul sa kanyang pakikipag-usap sa mga mananampalataya na nakatira dun sa Europe. Mga European po ito, Greek. Sabi niya, ang mahalaga si Kristo. Yung Kristo po ay 8 beses na binanggit. Yung gospel, ibig sabihin ng gospel, yung mabuting balita na ang Panginoong Hesus, pinanganak, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, nilibing para tayo ay mabuhay. Siya po nililibing, binayaran yung kasalanan natin, siya po yung nabuhay na muli na kasama natin. At ngayon po, Panginoong Hesus, ang good news, ang gospel, nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Yun po ang gospel. Ang gospel po, good news, namatay ang Panginoong Hesus, nilibing, nabuhay na muli, at ngayon, nakaupo with authority at the right hand of the Father. Amen. At 6 times binanggit yung word na gospel. Kaya sa Heart of Worship po, nakafocus tayo paano tayo magkaroon ng single mind. Every Sunday, ang message natin dito ay makafocus sa Panginoong Hesus. Amen? At sa kanyang mabuting balita. But what really is the single mind? A single mind, it is the attitude that says, it makes no difference what happens to me. Wala namang pagkakaiba kung ano man ang mangyari sa akin. Pero po, marami po tayong pagkakaiba kung ano nangyayari sa atin, hindi po ba? Apektado tayo noon. Pero ito ang maganda sa word na single mind. The word single mind is, it makes no difference what happens to me, just as long as Christ is glorified. Mabigat sa buhay. Yung word na glory or glorified, ibig sabihin po noon, si Kristo ay bigatin sa buhay ko. Siya yung pinakamatimbang sa buhay ko. Can you say amen to that? Ibig sabihin na nakafocus tayo sa Panginoong Hesus. Amen? So kung ano man ang nangyayari, ang single mind daw po, kung merong hindi maganda circumstances, meron hindi magandang mga relasyon at pakikipagkapwa, meron din magandang mga bagay na meron ka, na walang ka, o na hindi ka nagkaroon. Dalawa yun yung bagay na walang ka o hindi ka nagkaroon. Doon tayo ngayon na-apektan yung ating mga mga joy killers. Pang-apat, yung worry. Ang sabi dito, ano man nangyayari sa buhay natin, ang mahalaga, ang Panginoong Hesus, ang nakasentro sa buhay natin. Siya yung bigatin at mahalaga sa buhay natin. Yung po ibig sabihin ng glorified. Si Kristo kasi ang mahalaga sa buhay natin. At yung mabuting balita, nakikita sa buhay ko. Na-share. Yun po yung attitude na meron si Paul. Kaya, isa sa reason kaya sumulat yung mga Pilipos papunta kay Paul, parang mabalitaan nila, ano nangyari? Nabalitaan mo nila, nakulong po si Pablo sa Rome. Kaya nagpadala po sila ng mensahero. Amen? Yung mensahero yun, sabi niya, ito ang kanilang pakikiramay sa iyo, Pablo. At may dala rin silang regalo. Amen? Maganda po sa mga nakikiramay na ito,
may dala pong regalo. Can we say amen to that? Amen? Kaya kung kayo'y makikiramay o may pupunta kayong raramayan, dapat po dala natin ay, may dala naman tayo. Can we say amen to that? Ang sitwasyon nga lang, akala nila, down na down si Paul, hindi nila alam, nung dumating doon ang mensahero nila, sino nga? Si Taki, ano nga po? Nalimutan ko tuloy. Ha? Sino nga? Yun, sa Tychicus. No? Tama lang pakicheck nga, Ate Aubrey. No? Hindi siya, feeling niya, nag-worry siya kay Paul. Pagdating niya, si Paul pala mas malakas. Meron kayong binisita ba sa hospital? Nalulungkot kayo pagdating niyo doon, kayo pa na-encourage pag-uwi. Di ba? Lungkot na lungkot ka para sa kanya, pagdating mo doon, siya yung saya-saya. Praise the Lord. Ang Panginoon mabuti. Amen? Sa buhay ko. Ikaw pa yung na-encourage, marami pong gano'n. Meron kang dinalaw, ika-counsel mo. At pagdating mo doon, nag-counseling kayo sa dalawa. At pag uwi mo, lakas-lakas mo sa lakas talaga ng kapatid ko. Yun po yung atin. Alam niyo bakit gano'n yung mga nadadalaw natin minsan? Kasi nakafocus po yung kay Lord. Amen? At sa may magandang mangyayari o mabuting balita na mangyayari sa buhay niya. Can we say amen to that? Yun po yung mga samahan niyo natin. Huwag niyo samahan ng samahan yung mga lagi mong sinasabi, walang pag-asa. Na sinabi mo na, pagagaling ka ng Lord? Hindi. Pwede hindi. Minsan ka na naman sasabi, sabi ng Panginoon, pagagaling. Ganito kasi, gano'n. Ang kanyang binibigyan ng glory, yung sitwasyon niya at yung sakit. Amen? Pag nagsasama-sama kayo doon, magiging ano din isip niyo. Pag tingin niyo, hindi niyo napupuna, yung puting buhok niya, nasa iyo na lahat. Yung freckles niya, kapareho na po kayo. Amen. Hindi ko sinasabi na hindi natin bibigyan ng importansya minsan, yung ganun po ganun ang mindset. Kaya nga binabago ng Panginoon yung mindset natin. Sabihin natin, single mind. Amen. At yung mabuting balita na nababahagi. Amen po. So si Pablo po ay nag-rejoice. Sabihin natin, rejoice. In spite of his circumstances. Bakit daw po siya pwede makapag-rejoice? Pwede siya magsaya sa mga katayuan niya. Kasi alam niya ang kanyang katayuan. Yung kanyang pinagdaraanan niya, alam niya. Amen. Hindi niya sinabi, wala ko kayo mababasa rito na sinabi si Paul na alam ko ang aking katayuan. Alam ko, pinarurusahan ako ng Panginoon. Hindi niyo mababasa yan sa sulat ni Pablo. Kaya kung meron kayong bad circumstances, huwag niyong isipin, pinarurusahan ka ng Ama sa langit. Ano po ang adjective na binibigay lagi sa Ama? Good Abba Father. Hindi po galing yung bad circumstances sa Panginoon. Can we say amen to that? Huwag na ho kayo magpapaniwala sa mga telenovela. Yun po lagi nasasabi doon. Minsan na-a-adapt po natin. Hindi po masamang manood kasi paborito. Noranian ka nga eh. Namatay na po si Nora. Amen? No? Hindi po ba? Hindi po. Okay lang panoorin. Pero huwag mong gawing theology o pananaw mo sa buhay mo yung mga bagay na binabanggit ng paborito natin sa mga, when life is tangerine. Di po ba? Ano po ba? Ayun, ano na po yun? Di po ba? Minsan po yun, nakaka-relate po tayo doon. Pero hindi po yun ang circumstances natin. Can you say amen to that? Dapat alam mo, ang katayuan mo, nakabase yan sa Panginoon Jesus. Alam ni Pablo ng kanyang pinagdaraanan will strengthen the fellowship of the gospel. Chapter 1, verse 1 to 11. Will promote the furtherance of the gospel. Hindi lang fellowship. Napalalakasin yung fellowship ng mabuting balita sa buhay po ng mananampalataya. Pangalawa, lalo pang maraming makakakilala. Kung meron tayong mga sitwasyon na pinagdaraanan, instead na mag-worry tayo, dapat alam po natin na ipopromote na naman ako ni Lord sa sitwasyon nito. May gagawin na naman si Lord na magandang bagay para sa akin. Philippians chapter 1, 12 to 26. And it will guard the faith. Yung faith na meron tayo sa mabuting balita. Yung circumstance, alam ni Paul na itong kanyang katayuan na pagkakakulong, pagkakalimita sa kanyang buhay, ito'y lalo magpapalakas ng mabuting balita. Amen? Lalo pa, magpo-promote
para maraming makakilala sa Panginoong Yesus. True enough naman po, nakarating sa atin ang gospel. Amen? Hanggang nakarating sa Pilipinas. Bakit po? Sa pagpopromote ng mga unang mananampalataya na mayroong ganitong mindset. And thirdly, yung pananampalataya, nakafocus sa Panginoon. Tayo rin po pwede. Dapat alam natin, ang circumstances natin ay magpapalakas lalo ng mabuting balita. Pangalawa, ipopromote nito ang sitwasyon ko dahil sa mabuting balita na meron ako. At pag nakita pa, naging testimony ka, mas maganda pa ho. Ang maraming kikilala sa Panginoon. And thirdly, yung pananampalataya ng marami. Marami hong nalungkot nung nalaman nila si Pablo na ganun po nakakulong sa Rome. Na nagpadala ho sila ng mensahero eh. Alam niyo po, pinabalik ni Paul yun, ito po yung letter. Itong letter na ito, kaya nababasa natin, sinulatan sila ni Paul. Huwag kayong malungkot kasi ito ang katayuan ko. Basahin na ho natin. Philippians chapter 1, 1 to 6. This letter is from Paul and Timothy, slaves of Christ. I am writing to all of God's holy people in Philippi. In-encourage na po na agad ni Paul. Kayo mga mananampalataya dyan, hindi kayo basta-basta. Kayo ay mga banal na tao ng Diyos. Number 1. Sabi niya, sumusulat ako sa inyo at sa mga sinusulatan ko, hindi mga basta-bastang tao. Kayo ay mga banal na mananampalataya tao dyan sa Philippi. Sabi mo sa tabi mo, hindi ka pala basta-basta eh. Bakit hindi sila basta-basta? Because they are in Christ, who belong to Christ. This letter is also for the church leaders and deacons. Amen. Yung mandun po, yung mga pastor po doon sa Philippi. After 10 years, yung po mga house churches, mga simbahan po sa bahay-bahay. Tulad sa bahay ni Lydia, si Lydia ang naging pastora. Siya ay ngayon sa mga sinulatan. Amen. At ito pang sabi sa verse 2, May God, ang prayer niya, May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Ito po ang lagi mong proporma sa letter po ni St. Paul. Lahat po ng sulat ni Pablo, nandun po yung grace and peace. Dahil alam ni Pablo, kailangan po ng mga mananampalataya ang ang kagandahang loob ng Diyos at ang kapayapaan niya. Amen. Amen po ba? Kaya nung dumating po si Pablo, ay yung sino nga yan? Epaphroditus ba? Epaphras. Dumating siya doon, ang sabi niya, sabi niya, anong balita naman sa kanila? So, dalawang balita ang nangyari. Hindi na nga lang po na isulat ang mga taga-Philippi ang balita nila kay Pablo. Word of mouth po. Kaya, nung sabi ni Pablo, ganun ba? Sinulatan niya na ang mga taga-Philippi. Ang sabi niya rito, every time I think of you, I give thanks to my God. Sabi natin, think of you. Sabi niya, habang naiisip ko kayo, ang lumalabas sa bibig ko, I praise the Lord. Praise the Lord. I thank God. Amen? Whenever I pray, I make my request for all of you with joy. Pag nagpe-pray ako, naalala ko kayo, merong ngiti sa aking puso. For you have been my partners. Sabi natin, partners. Ito pala taga-Philippi, partner po ni Paul. Tulad niyo ho, partner kayo ng Heart of Worship. Amen? In what? In spreading the good news about Christ. Isa lang ang goal nila. Ang kanila pong goal, sabi ni Pablo, kaya pinagpe-pray ko kayo eh. Huwag ko kayo mag-alala, lahat po ng mga kapatid dito, pinagpe-pray po natin. Amen? Dahil mga partner tayo. Partners! Saan po? In spreading the gospel, the good news about Christ, from the time you first heard until now. 10 years ago, kilala ko na kayo, sabi ni Paul, hindi ako tumitigil na ipanalangin kayo mga kapatid. Verse 3, 4, and 5. I think of you. No? I pray for you. Sabi niya rin sa verse 6, and I am certain. Sabi natin, ito yung last natin binasa last week. I am certain that God. Ano sabi niya sa sigurado si Pablo? Ako'y sigurado na ang Diyos who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ returns.
Sabi po ni St. Paul, meron sinimulan sa inyong Panginoon. Kaya hindi ako tumitigil na mag-thank you kay Lord kasi tuloy-tuloy ang sinisimulan na yun ng Panginoon. Hindi ako tumitigil mag-pray kasi may sinimulan na sa inyong Panginoon. Mga kapatid, ito po mensahe ng Philippians 1:6 sa atin din po ito. The day na nireceive po natin ang Panginoong Jesus as our Savior and Lord, nagsimula na po siya. Tumira na po sa atin yung Holy Spirit. At ang sabi ng Holy Spirit, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Alam po ba salita ng Holy Spirit yun? Ang sabi ng Holy Spirit, nasasama po sa, sabi ng Panginoong Jesus, hindi ako aalis sa mundong ito kasi po ang Panginoong Jesus nakaupo sa kanang kamay ng Ama ngayon in a physical resurrected body. Amen? Yung pong Diyos na Panginoong Jesus na nabuhay, na nakita po nung binasa natin kanina na Mary, binasa ni Ate Aubrey, yung pong very body na yun na sugatan po. Sugat po, may sugat po siya sa kanyang dalawang kamay, dalawang paa, at tagiliran. Hindi ho yun nagpeklat. No? Yun po yung nakapeklat na, nakatanika, parang tato, na sugat sa katawan niya. Kapatid, tayo po, may kausap po ba ka, no? Dito. Pag tayo ho ay umuwi na sa langit, tinuwanan tayo ng Panginoon, itong katawan po ito magbabago. Itong mga wrinkles, Brother Ripe, babalik po yan yung dating wrinkles. No? Ay, wala na yung wrinkles, magiging bata. Kasi po magiging resurrected body rin. Incorruptible body. Lahat po, ano man yung gray hair mo, wala kang buhok, babalik na po yung long hair na buhok mo dati. Ano man yung mga bagay na, magiging new creation. Kaya new creation na position natin, magmamanifest po into physical resurrected body. Pero ang Panginoong Jesus po nag-resurrect, andun pa rin po yung sugat niya. Wala pong, yung 5 wounds na meron siya, pinakikita niya po yun. Yun po ang covenant. Ibig sabihin ng covenant, pagsugat o paghati. Yun po ang covenant na meron tayo sa Kanya. Kaya ikaw, sabihin mo sa kanya, ikaw naman, binabago ka araw-araw ng Panginoon. Hindi ho matatapos ang Panginoon. Sabihin ng Panginoon, kay Carla hanggang 20 years old lang ako, pag 21 na siya, bahala na. Hindi po. Si Carla po, simula po nung tinanggap niya ang Panginoon, bata pa ho to. Di ba Carla? Bata ka pa nung tinanggap niya ang Panginoon eh. Di po ba? Nanunundot pa nga po yan ng betong mga nag-worship na gano'n eh. Mali pa ho siya eh. Tinanggap niya ang Panginoon. Amen po. Hindi mo iiwanan, hindi ka iwanan ng Panginoon. Siya na nagsimula sa iyo ng isang magandang bagay, huwag ka mag-alala. Ano man ang kakatayuan mo, kung meron mang circumstances na hindi maganda, meron mang sinasabi, kasi yung word of yung people, minsan po yung people, yun po yung mga nagpuput down sa iyo. Na po? O nagbibigay ng walang halaga sa iyo. Kung meron mang ganon, huwag kang tumingin dun sa sinasabi ng circumstances mo, sinasabi ng tao sa paligid mo, yung mga meron ka o nawalan kang bagay, na nagdudulo sa iyo na mag-worry. Ang sabi ng Philippians 1:6, may sinimulan sa iyo yung Panginoon. Yung Panginoon ang simula sa iyo, hindi ningas kugon. Pag sinimulan niya, tatapusin niya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tatapusin ka ni Lord. Hindi ngayon. Amen? Huwag ngayon. May katapusan po yun sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Dalawang klase ang pagbabalik ng Panginoon. Either mauna kang kukunin ng Lord, kasi nga, tumigil ang tibok ng puso mo, pumantay ang paa mo, pinaglamayan ka namin. Amen? At nilibing. Huwag kang mag-alala, pupunta kang langit. Ang mag-worry, lahat ng bayarin, dun sa iniwan mo, yung kapamilya mo. Pero ikaw, uwi ka na sa Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, yung pagbabalik ng Panginoon. Kaya marami po nagsasabi, maraming mga bayarin na sobra-sobra na, Lord, pwede bang mag-rapture na ngayon po naman ako? Parang din ako si Million ni Brother Elvin. Di po ba mga ganon? Pero mangyayari po yun. Pag may sinimulan sa iyo si Lord, tatapusin niya. At huwag ka naman lumigtas kung meron ka mga bayarin. Mag-pray ka kay Lord, mag-provide siya. At magtipid ka para mabayaran mo. Kung marami kang utang, huwag ka namang munang mangutang. Amen? Sasabi ko sa sarili ko. Amen? Dato tayo minsan guilty ron. Tama po? Maayos pa naman ang cellphone mo. Huwag ka ma-engage kay Ron. Maganda cellphone niya. Mga ganun po, di po ba? So, ito mahimik. Mahimik, brother Rick. Mga ganun po.
Amen po ba? Pero ito ang isang bagay. May sinimulan po sa atin ng Panginoon. Hindi kanya dinala sa 21st century para iwanan lang. Amen? Hindi ako nakakilala sa Panginoon nung ako'y teenager para iwanan niya lang ako na ngayon tang-ager na po ako, tatang-ager na po, lolo na. Kung paano siya naging tapat nung ako'y teenager, ngayon po at my senior age, na po, alam ko, pareho ang Panginoon ko. Can we say amen to that? It doesn't matter ano yung katayuan ko, ano yung mga nasa paligid ko, ano yung mga nagdudulot ng worry sa akin. Single mind. Sabi natin single mind. Verse 7. So it is right that I should feel as I do about all of you. For you have a special place in my heart. Barkada ko ni Paul yung mga taga-Pilipay eh. Sabi niya, I have you in my heart. I have you in my prayers, number 1. Pangalawa, I have you in my heart. You share with me the special favor of God. Bakit tayo, no? Ay talaga namang malapit ang puso natin? Hindi man tayo magkamag-anak? Tama po minsan, di po ba? Bakit hindi man tayo magkapatid? Although tayo ay magkapatid sa Panginoong Yesus, alam niyo yung kapatid? Ano ibig sabihin ng kapatid? Pareho kayo ng pinatira ng puso. Kapatid. Yun po ibig sabihin ng kapatid, tama ba? Para pong salong puwet. Di po ba? Ito Tagalog nun eh. Upuan. Yung word na kapatid eh, parehong puso tayong pinanggalingan sa nanay natin. Can you say amen to that? So yun po yung sinasabi. Hallelujah dito. Ang sabi dito, hindi naman tayo magka-ano-ano dati, pero dahil tayo kaisa kay Kristo. Isa lang ang ating, no, na tayo ay isa lang ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Yung favor na meron ka sa Diyos ay favor ko rin. Kaya yun po ang reason kaya tayo ay close. Sabi mo sa katabi mo, close tayo ha. Huwag mo kaawayin ha. Hallelujah. Sabi dito, you share with me the special favor of God, both in my imprisonment and in defending and confirming the truth of the gospel or the good news. Sabi niya, kasama ko kayo saan man anumang katayuan. Bakit daw po sabi sa verse 8? Verse 8, God knows how much I love you and long for you with the tender compassion of Christ Jesus. Si Pablo nagsasalita rito. Yung sulat niya, hindi lang po letter of encouragement, letter of kindness and love sa kanila. Kasi partner tayo. Tulad po natin, partner po tayo sa Panginoon. Salamat po, nakasama po namin kayo. Amen? Nagpatuloy tayo pagkatapos ng pandemic, tinuloy po natin ang gawain. Palakpakan mo natin ang bawat isa. Kasi mahal po natin. Sige, malakas sa palakpak sa Panginoon. Kasi mahal po natin yung sinimulang church ni Lord. Amen po na nagmahal sa atin. Amen? At tayo ay pagmamahal ng Panginoon ay nasa atin po. Can we say amen? Kaya sabi po ni Paul, hindi lang siyang I thank God, you have in my heart. That's why I have you in my prayers. I pray that your love will overflow more and more. Amen. Yan po yung magandang prayer. Bisa pag-pray po natin, Lord, mamatay na po yung aking aso. Di ba? Aso ng kapitbahay ko, mga ganun. No? Pray natin, Lord, patahimik na lang po yung aso ng kapitbahay namin. Amen po. Di po ba? Bisa pray natin, hindi maganda. Sabi ito ang prayer ni Paul, Lord, I pray that your love will overflow more and more. Yan po ba kayo mga kinahinisan na tao? Mas ma-pray natin, Panginoon, yung pagmamahal mo, maramdaman niya. At yung pagmamahal na ito ay mag-umapaw sa Kanya. Amen? Amen po? Ako lang po ba tinatamaan kayo rin po? Tayong lahat. And that you will keep on us. Prayer ni Paul. Ang prayer ni Paul, mag-overflow yung pagmamahal ng Panginoon. Your love will overflow. Amen? And that you will keep on growing. Sabi natin, growing. In knowledge and understanding. So sa prayer po ni Paul, pinagpe-pray niya na kayo ay lumago sa pagkakaalam at pagkakaintindi ng ng mabuting balita. Verse 10, For I want to understand what really matters. Gusto kong maintindihan ano ba yung mahalaga. Sabi natin single mind. Ang mahalaga po si Kristo at ang kanyang mabuting balita. Amen. So that you may live pure and blameless lives until the day of Christ's return. Yun din ho pala.
Pag ikaw may single mind na nakafocus ka sa Panginoon, hindi ka na po nakafocus sa weakness mo, although minsan marami po tayo, tama po? Hindi ka na-focus sa mga katupakan natin minsan, tama po ba? Nakafocus ka sa kayang gawin ng Panginoon sa mga lihis na ating iniisip o ginagawa, mas focus ka kay Lord. Yun pala ang nagdadala ng pure and blameless living hanggang bumalik si Lord. Kasi napipigilan po tayo na magpatuloy sa mali nating iniisip at ginagawa at magagawa o ginagawa. Titigilan po yun. Kasi nakafocus po tayo sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Kaya sinimulan niya, bago siya po dumating ng verse 10, sa verse 3 sabi niya, may the God of peace and may the God of grace and love be with you. Ang sabi ni Paul. Kasi na yun po ang mahalaga. Verse 11, may you always, prayer po ni Paul po, ito, may you always be filled with the fruit of your salvation. Yung salvation pala natin may bunga. Amen po. The righteous character produced in your life by you and me, hindi po sabi dito, by Jesus Christ. Yun daw pong righteous character, hindi po tayong gagawa. Nakita niyo po din sa verse na ito. Ang fruit of salvation is yung character natin, lalabas sa atin yung pagiging ligtas, yung pagiging may ugaling langit. Kasi papunta tayong langit, tama po. Sa langit po walang masungit. Amen? So yung pagiging masungit natin dito, kasi andito pa tayo, dahil nakafocus tayo sa Panginoon. Alam po ni Pablo, yung mga pinagdaraanan po ng taga-Philippi, kasi tao to eh. Tao itong tulad ho natin. Sabi niya, prayer ko, tayo ay mapuno ng bunga ng inyong kaligtasan. Yung katuwiran na ugali na kayang gawin sa buhay natin sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. For this will bring much glory and praise to God. Magdadala daw po yun ng tagumpay na po para sa atin. Amen. Can you say amen to that? Hallelujah. Verse 12. Tuloy po natin. Verse 12. And I want you to know. Hallelujah. So si Paul po, sumulat po si Paul eh. Ay sabi niya, gusto kong malaman ninyo, my dear brothers and sisters. May kasama po ba akong brothers and sisters dito? I want you to know. O ito yung sinasabi first ni Pablo sa mga taga-Philippi, ngayon sinasabi po sa atin. Gusto daw malaman natin ng Panginoon, ng Holy Spirit, mga kapatid, ano po yun? Inumuna ho ako. That everything that has happened to me here has helped to spread the good news. Di ba po sabi ko sa inyo kanina, kayang reason nagpadala po sila ng messenger kay Paul, sila ho'y nag-aalala. Kaya sumagot po yung sabi niya, yung nangyayari sa akin dito, although sa tingin ng marami, hindi maganda, nakakulong ako, ako'y naka-restrain, sabi niya rito, ito yung nangyari para ma-share ang mabuting balita. Lalo pang maraming makakilala. Alam niyo po, sa kwento po ni Pablo, hindi ko alam, madadaanan po na sa Philippians, sabi niya, alam niyo ba, sa pamilya ng hari ng Rome, maraming nakakilala. Kasi mga Praetorian Guard po, yung Praetorian Guard, yun po yung guard ng PSG. Yun po yung guard ng leader sa Pilipinas po tawag doon, Presidential Security Guard, Security Command, PSC na humay nyo. Yung Praetorian Guards po, yun po yung nagbabantay dun sa Caesar. Sabi niya, nakarating ang mabuting balita sa pamilya ni Caesar. Sabi niya, itong katayuan kong ito, maraming makakilala sa Panginoon. Can we say amen to that? Huwag niyong isipin, kaya kayo nagkasakit o meron kayong problemang pinagdaraanan. Hindi po pagpaparusa ng Diyos sa atin yun. Wala na ako ng pera, bakit? Pinarusahan ako ni Lord kasi burara ako. Makaburara ka naman talaga kaya nawala yung pera. Pero hindi po si Lord na nagparusa noon, burara ka lang. Amen po. Pero pwede magdala sa iyo ng Panginoon, pero salamat po. Muna sasabihin mo, baka may nangangailangan. Hindi po ba? Yun na yung ating mga iniisip eh. Pero yung point po natin, kung may hindi maganda nangyayari sa atin, alam natin, may mga gandang gagawin ng Panginoon. Ito yung magtutulak na maluluwalhati siya sa sitwasyon ko at sa buhay ko. Can we say amen to that?
For everyone here, ito na nga ho yun. Ay, naunahan ko pala yung sharing ko. For everyone here, including the whole palace guard, knows that I am in chains because of Christ. Alam nila, ito ho pala, so nawala ako sa aking focus. Sabi niya rito, lahat ng dito, kung alam niyo lang, lahat ng tao dito, kaibigan ko na. Alam nila, kaya ako nandito, hindi dahil ako'y nagnakaw, kaya ako nandito, hindi dahil ako'y maraming sinalbahin tao, sabi ni Pablo. Kaya ako nandito kasi nag-share ako ng mabuting balita. Marami ako natulungan. Natulungan ko na sila'y kumilala sa Panginoon. Yung sa palace guard na ito, yun ang alam nila, kaya naging kaibigan niya. Alam niyo po ba? So marami ako alam niyo po ba na araw-araw, no? Siguro ay merong shifting na mga gwardiya doon sa kung saan si Paul ay nakakulong sa Rome, ay nagpapalitan po ng mga paghahalili sa pagbabantay sa kanya. Kung yun po ay 8-8 o 8 hours, 3 shiftings po. So 8 oras po nakasama ni Paul, yung 2 bantay o 4 na bantay dun sa kanyang kinaroroonan na confinement. Ito po ang matindi. Kasi hindi lang basta-basta si Paul nakakaikot. Meron pong chain si Pablo rito na naka-chain po, nakaposas din po sa isa. Kaya lahat po ng ginagawa ni Paul, sabi ni Paul, pag-uusap nila ni Timothy, ni Epapras, asin man sila, Tychicus, lahat ng pag-uusap na yon, ay narinig po nitong mga taong ito. At mismo silang dalawa, mag-isang na lang si Paul, nakakausap niya po itong mga taong ito. Nasishare niya ng mabuting balita. So tinatanong siya, Pablo, bakit ka ba dito? Lalo na kung bago pa lang naka-assign doon. Ba't nandito ka? Anong kasalanan mo? So nasishare po ni Pablo. Bakit po ba nasa room si Pablo? Kasi sabi ni Pablo kay Felix, gusto mong humarap sa emperor. Kaya yun po yung nangyari. Gusto mo harap sa emperor, sige punta ka doon. Nandun po si Pablo ngayon sa Rome. Amen. Verse 14. And sabi sa verse 14, and because of my imprisonment, ano pa ang keyword ng Philippians? Rejoice. Pero sabi ni Paul, and because of my imprisonment, most of the believers here have gained confidence and boldly speak God's message without fear. Marami pa hong na-encourage sa kanyang katayuan. Paul's circumstances promoted the furtherance of the gospel. Sabi natin furtherance. Minsan po yung mga sitwasyon natin, pag ginamit ng Lord yan, maraming makakilala. Kung sakit man yan, hindi si Lord, tandaan niyo po, hindi si Lord ang nagbigay ng sakit. Hindi si Lord ang nagbigay ng problema. Pero yung problema, sakit, pangangailangan, sitwasyon hindi maganda, kaya yung paikutin ng Lord yan para mag-glorify siya. Kaya pag meron tayong mga circumstances, a single mind will tell the Lord, Lord, itong circumstances ko nito, alam ko hindi ito maganda. Itong pakikipag-ugnay ko sa mga kapwa ko, hindi ito nakaka-apekto sa akin. Itong mga kakulangan ko, ang kawalan at kakulangan ko, apektado ko dito. Ito nagdudulot sa akin mag-worry. Apat na killer. Pero Panginoon, alam ko, may gagawin ka maganda. Yun po yung sinasabi dito. At, kung kayo may sakit, nasa ospital ka, nung dinalaw ka namin, kami pa huy na-encourage. Kasi yung gospel, buhay na buhay sa iyo. Amen. Can we say amen to that? Si Kristo, buhay na buhay po sa atin. Can we say a big amen? It is true, sabi sa verse 15. It is true that some are preaching out of jealousy and rivalry. Marami rin sabi ni Paul, totoo yun. Marami rin naninira, sabi niya rito, na ako kaya ako nakakulong, sinisisi nila ako ngayon. Mga ganun pa sabi ni Pablo rito. Meron naman nag-check dito dahil nainggit din sila. Sabi ganun po. But others preach about Christ with pure motives. Dalawa ko yung nahati po yung pananaw sa pagkakulong po ni Pablo. Iba ho, hindi naiinggit dahil nakulong siya. Natutuwa ka. Sabi na, so, wala tayong kalaban. Preach tayo. Makaramihan po daw mga Pharisees din. Iba naman, they preach, lalo iba ho na-encourage. Na-preach na mabuting balita na may tamang pananaw o motibo sa puso. They preach because they love me, for they know I have been appointed to defend the good news. Remember Acts chapter 9? Sabi ni Paul, Paul, why are you persecuting me? Sabi ni Paul, who are you, Lord? I am Jesus whom you persecuted. Sabi niya, nabulag ko siya eh. Tapos sabi niya gano'n,
Nung time na yon, may mimit ka ng isang propeta. At doon, pagpe-pray ka niya. Pag-pray ka niya, bubuksan ng mata mo, Pablo, para makita ni Pablo yung mabuting balita. Kayang gawin ng Panginoon isa sa buhay niya. Sabi niya, tinatawag kita, hindi para sa mga Hudyo. Tawag kita sa mga Hentil para ibahagi ang mabuting balita. At yun po ang nangyari kay Pablo. Kaya alam niya yung calling niya, ano man ang pinagdaraanan niya, ano man yung napipigil sa kanya dahil nakakulong siya, hindi ho yun na magtutulak o mapipigil sa kanya, i-share ang mabuting balita. I-defend ang mabuting balita. No, hindi nga tayo defense ng mabuting balita. Tayo po yung mga witness. Ang witness mo, sinasabi lang, ano ang nakita mo sa mabuting balita na meron ka. Yun po yun. Those others do not have pure motives as they preach about Christ. They preach with selfish ambition, not sincerely intending to make my chains more painful to me. So lalong kanilang ginagawa ay para lalong madingin si Pablo. So meron daw dalawang tao doon sa paligid niya na yun po ang circumstances and people. Remember? Circumstances, people. Yun po yung dalawang tao doon. Pero ito maganda kay Pablo. That doesn't matter. Kung ano man ang ginagawa ng taong ito, at ginagawa naman itong taong ito, doon ako mag-focus sa ginagawa ng taong ito para ma-share ang gospel. Pagdating kay Pablo, dahil kilala niya, meron siyang single mind, nakafocus siya kay Lord Jesus, as a mabuting balita, hindi ko naisipin niya. That doesn't matter. Whether their motives are false or genuine, the message, ito sabi ito, the message about Christ is being preached other way. So I rejoice. Kung meron mang hindi magandang, ang motive nila para i-down pa ako, sabi ni Pablo gano'n. Kung i-share naman si Lord Jesus Christ, ituloy lang, sabi niya. Sabi rito, ano man ang motibo ng tao sa paligid ko, kung ang Panginoong Hesus naman matataas, okay lang, sabi niya gano'n. Kaya ako ay nagre-rejoice. Kita niyo po yung word? I rejoice. Sabi natin, I rejoice. Anong conclusion niya sa mga sitwasyon niya? So, I rejoice. And I will continue to rejoice. Sabi natin, rejoice. Double rejoice. Verse 19, for I know. Can you say amen to that? Yung po makakapag-rejoice sa circumstances niya, either good or bad. Circumstances sa mga reaction sa tao, o sa mga mabagay, o sa mga magdudulot ng worry. Alam niyo pong sagot, kaya makakapag-rejoice ka, you know. You know who you are in Christ. For I know that as you pray for me, and the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance. I know my Savior will save me. Yung po ibig sabihin dito. With your prayers. Kaya pag-pray nyo po ang bawat isa. Pag-pray nyo po ang leaders, hindi lang po ng church, ng ating bansa. Pag-pray po natin. Because that will save doon po sa atin, para sa atin, para mapaganda ang buhay ng bawat isa. Sinabi po yan sa Book of Romans. Sinabi po yan ni Peter. Pray for the government. Pray for the leaders of the church. Pray for your managers, boss, sa mga amo natin. Panalangin daw natin. Kasi kung magiging tatama ng Panginoong isip ng mga leaders natin, both government, both company, corporation, both family, church, ay mapapaganda pong buhay ng bawat isa. Kaya ang sabi ni Paul, I know that as you pray for me, alam pa ni Pablo, may prayer warrior po siya. May prayer warrior po bang heart of worship dito? Alam po namin yun. This will lead to my deliverance. For I know, as you pray for me, this will lead to my deliverance. And with the help of the Holy Spirit of the Lord Jesus Christ, no? With the help, and kaya natin to. Amen. Kaya huwag ho natin alisin din ang tulong at kayang gawin ng Holy Spirit. Can we say amen? Amen. For, sabi ni Pablo, puro siya po dito, for I fully expect and hope that I will never be ashamed. Alam ko, ini-expect ko at ako yung may pag-asa. No? Anong pag-asa niya? Have hope
Have expectation, full expectation. Hindi ako mapapahiya, hindi ako mahihiya, at hindi ako mapapahiya. That I will continue to be bold for Christ. Can we say amen to that? As I have been in the past, as I have been sa Acts chapter 9, 30 years ago. 30 years ago, nung naisulat to ni Pablo, na-meet ni Pablo ang Panginoong Jesus, no, AD 34-35. Ito naisulat AD 60-61. So 30 years ago, ako'y ganun na ang Panginoon deal sa akin ng Panginoon at ang dealing ko sa Panginoon. Pinagtitiwalaan ko siya sa kanya ang buhay ko. Sabi gano'n, alam ko, kayang gawin ito ng Lord. At patuloy akong magiging bold. Ibig sabihin ng bold, hindi nahihiyak, matapang. Na-share ang gospel, tulad ng ginawa niya sa akin, tulad ko sa nakaraan. And I trust, sabi natin, trust. My Savior, and I trust that my life will bring honor to Christ, whether I live or die. So kay Pablo po, bakit po siya nakafocus? Ano man circumstances, ano man sitwasyon, circumstances, people, remember, lagi natin babalikan yung circumstances, people, things, and worry. Bakit niya kung nalalagpasan yun? Hindi yung nagiging joy killer ng buhay niya. At nakakapag-rejoice siya kasi sabi niya, no, sa buhay ko, ito lang, whether I live or die, I trust my life will bring honor to Christ. Ano man ang mayari, buhay pa ako, o kunin ako ng Lord. Isa lang ang prayer ko. Patuloy kong pagtitiwalaan ng Panginoon na magbibigay ako ng honor sa Panginoon Jesus. Siyang maluluwalhati sa buhay ko. My favorite verse, Philippians 1:21. Lagi kong lalagay ko yan sa mga Bible ko dati. Pag bumibili ako. Sino nakakaalala ng Philippians 1:21? For to me, living means living for Christ. In the King James Version, for to me to live is Christ, and to die is gain. And dying is even better. Hindi ko nasabing mamatay na tayong lahat, kasi mas maganda yon. Amen, ako ayoko pa ho, kasi marami pa akong purpose sa mundong ito. Kung gagawin ng Panginoon, di okay. Amen, malungkot Sister Cora. Ako masaya, nandun na. Pero ang puntos po nito mga kapatid, ang mabuhay sa akin ay mabuhay para kay Kristo. Ganun din po bang focus natin? Kung hindi pa ho, pwede natin ito simulan. Lalo pag may problema ka, maganda kong i-quote ang Philippians 1:21, for to me to live is Christ. For to me to live is Christ. Ulit-ulitin mo lang. For to me, Lord, to live is you. Lalo pag may pangangailangan ka, may sitwasyon ka, lalo na kung may nararamdaman ka sa katawan mo, for to me to live is Christ. Living is you, Lord. For to me, living means living for Christ. Kung kunin man niya ako, it's much better. To be absent from the body is to be present with the Lord. No? Pag tayo nawala dito, pagdilat mo, nasa Panginoon ka na. Amen? Hindi mo na kailangan mag-aircon kasi aircon na aircon doon. Amen? Huwag lang talagang doon ka pala sa mainit. Ang pupunta ko sa mainit, hindi nagdesisyon gawing Savior ang Panginoon ng buhay niya. Ang susi po para mapunta ka ng langit, hindi po mabait ka o salbahe ka. Hindi po dahil may ginawa ka, wala kang ginawa. Ang susi pagpunta ng langit, ginawa mo ba siyang Savior? Balikan natin Acts 16:31. Ano sabi dun sa Acts 16:30? What must I do to be saved? Sabi po ng jailer. Dito, bakit Philippi din po yun. Sabi ni Lord Jesus Christ, believe in the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. Yung family mo kasi kikilala sa Panginoon dahil kumilala ka. Maniwala. Kaya believer po ang tawag sa atin. Ang susi para makauwi sa langit, pagkatapos tumigil ang tibok ng puso natin dito, mga kapatid, ay ginawa nating Savior ang Panginoon Jesus. Nag-believe tayo kay Lord Jesus Christ. Yung po yung sasabi sa Philippians 1:21. For to me, living means living for Christ. When we say living for Christ, you are a believer. New creation, anak ng Diyos. Kaya dying is even better. No? Wala ka ng problema. Pero ito ang sabi ni Paul, hindi niya yung sabi mamamatay na ako. Sabi niya rin, but if I live, I can do more fruitful work for Christ. Sabi sa inyo eh. Kaya sabi ko, okay lang po, di po ba? Single-minded. Ang focus mo, ang buhay mo sa Kristo. Kung kukunin niya na ako, hindi maganda yun, better yun, nandun na ako sa langit.
Pero sabi niya rito, kung mabubuhay ako at yun din ang gusto ko, I can do more fruitful work for Christ. Marami pa tayong masisharean. So I really don't know which is better. Kahit kay Pablo, sabi niya, hindi ko alam mas maganda. Marami pa akong gagawin. Pero kung uuwi ako, okay din. Yun po sabi. So sabi ni Paul dito, okay, nandun sa crossroads. Saan ba ako talaga? Pero sabi niya, no, sabi niya sa 23, I am torn between two desires. Crossroad po ang tawag yan. I long to go and be with Christ, which would be far better for me. Pero sabi sa verse 24, but for your sake, it's better that I continue to live. May purpose pa sa akin si Lord. Can we say amen to that? Hallelujah. Ano makikita natin sa attitude dito ni Paul na nakakapag-rejoice siya ano ng circumstances? Nakafocus siya sa Panginoon. Siya nakafocus sa situation niya, sa circumstances. Hindi siya nagdedepende sa ginagawa nung sa paligid niya mga tao. Ano sabi niya nga, maganda yan kung ano. It doesn't matter kung ano yung sinasabi o ginagawa ng tao. Mahalaga na naluluwalhati ang Panginoon. Kung meron siyang bagay na meron o wala siyang bagay, sabi niya, for to me to live is Christ. Kung wala ako niyan, for to me, living is Christ. Kung meron ako is much better. I will live much more fruitful in Christ. Amen? Kung ako ay mas maraming kayamanan, edi I live much better. Kasi bakit po? Ang purpose ko, gospel. Hindi po. Kaya kayo, pag pinagpala ang focus nyo, no, ipon muna bago iPhone. Di po ba? Yung focus po nun, ang focus nyo, pasok na naman glorify ito. Hindi, gagamitin naman ni Lord ito pang Facebook live ko. No? Okay din po yun. Ang puntos ko po, pag tayo pinagpala ng Panginoon, sa tayo nakafocus kagad. Ay, magliliwaliw na ako. Ano nang gagawin ko? Ang focus, ay, gusto kong maggamit ng Panginoon para sa blessing na ito. Mga kapatid, bakit kayo pinagpapala ng Panginoon? Sinabi ko ito sa maraming tao. Kasi gusto kang gamitin ng Panginoon sa gawain niya. Kaya naging kapartner ka namin sa Heart of Worship. Kaya ang prayer ko, maraming maging milyonaryo dito. Naghulog po ako ng ticket dun sa Landers. Be a millionaire! Tinaas ko, Lord, kung ako milyonaryo. At hinulog ko, no? Para ako ano to, gumaganda, milyon ha. Pinirmahan ko na to. Eh, yung kaibigan, Sister Cora, gusto niya akong bigyan ng ticket ho sa gasolina, marami na daw siya. Kinuha niya yung aking card sa Landers. Pinaano niya ho. Hindi pala niya alam, pag yung ID ko sa Landers ang gagamitin doon sa pinamili niya, pati po yung coupon niya ng pagiging milyonaryo, eh, sa pangalan ko, kaya simple naman ko. Dalatuhan na lang kita. Pero hinulog ko lang naman, Lord. Hindi ko chance yun. Chamba man yun. Sabi ko, hindi mag-millionaire. Kung hindi, to me to live is Christ. Nag-being millionaire para sa Landers, okay din. Amen po ba? Pero focus mo na, may million ako. Ano kayong magagawa ko para sa Panginoon? Can we say amen to that? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse 25. Knowing this, na to me to living is much better, and dying is gain, and knowing this, na meron pa akong purpose sa mundo ito. Knowing this, I'm convinced that I will remain alive. So I can continue to help all of you grow and experience the joy of your faith. Alam po ni Pablo ang kanyang purpose. Tulad po ng church na ito, alam ng Lord ang purpose natin. To share the good news. That, no, ang sabi rito, ako'y mananatiling buhay para kayo'y matulungan na lumago at ma-experience yung joy of your faith. Sabi natin, joy of your faith. Amen. Our faith, hindi yung natin mawawala ang ating faith. Salvation mo hindi mawawala. Ang nawawala, joy of salvation. The day you receive the Lord Jesus Christ, you are saved. Kasi nanampalataya ka sa Kanya. Ang nawawala po, yung joy. Kasi ang mind mo sabog. Saan ka nakafocus sa circumstances mo, sa mga sinasabi ng tao, ginagawa ng tao, sa mga meron o wala ka, o sa worry mo. Doon ka nakafocus, isabog po yung isip mo, imbis na nakafocus ka, na ako'y may pananampalataya sa Panginoon. May sinimulan sa akin ng Panginoon. Niligtas ako ng Panginoon. Amen? Kaya ang purpose po ng church, minsan po kasi nawawala tayo sa focus, di po ba? Ako lang po ba? O kayo rin? Minsan pag wala mo tayo, minsan ng church, wala tayong word of God, kung ano na narinig natin, nabasa natin, nasabi sa atin, nagugulo na isip natin. Maraming isip. Nahahati-hati. Di po ba?
Hindi natin alam ang gagawin, nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya ang ginagawa po ng church o ginagawa ng Word of God, ginagawa ng mga pastors, ginagawa ng mga pagtitipon, ng fellowship, para daw tayo matulungang lumago at yung joy na wala tayo ma-experience po natin. Verse 26, and when I come to you again, you will have even more reason to take pride in Christ because of what He's doing through me. Sa totoo po, hindi ito yung pagkakakulong ni Pablo na siya'y pinugutan ng ulo. Napalaya pa si Pablo rito. Amen? Yung pong pagkaka-confine niya sa house arrest, nagkaroon din ng reason siya'y nakalabas ulit, nakapag-minister pa. Amen? Hindi po yung time na talaga pinapugutan siya ni Nero ng ulo. Kaya sabi niya, pupuntahan ko kayo. When I come to you again, you will have even more reason to take pride in Christ. Why? Because of what He's doing through me. Verse 27. Amen. Above all, you must live as citizens of heaven. Amen. No? Babantayan naman ni Pablo rito, yung circumstance niya, ay nababantayan daw yung pananampalataya natin. Saan daw, sino pa citizen dito? Filipino citizen, meron po ba rito? Tayo lahat po yun. Passport natin, kulay maroon. Tama? Unless na iba ko dito pinanak sa Amerika, ang passport niya, kulay blue. Amen po, dahil dun siya pinanganak, American citizen. Ang sabi ni Pablo rito, hindi ka lang Roman citizen, hindi ka lang Greek, no, Christian citizen, Grego. Hindi ka Hudyo, sabi dito, you are citizens of heaven. Ang focus daw po natin, tayo mga tao ng langit. Conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Ni-remind po ni Pablo ang mga mananampalataya. Sabi niya rito, hindi kayo basta-basta mga tao. Kung kayo nalulungkot dahil kailangan niyo kumuha ng visa sa lahat ng maraming bansa kasi ang passport ninyo ay Filipino citizen. Amen. Hindi lang po tayo Filipino citizen. Tayo po ay heaven citizen. Amen. Mga taga-langit. Amen po. Hallelujah. Can we say amen to that? Lubog na nga po ang passport natin sa mga ilang mga bansa. Amen po. Huwag na lang mag-TTNT. Segway lang po yun. Then whether I come and see you again or only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit, one purpose, fighting together for the faith which is the good news. Sabi rito, ako nakakasigurado pag meron kayong single mind, nakafocus kayo sa Panginoong Hesus, sa mabuting balita, at alam nyo kung sino kayo, ang citizenship nyo, taga-langit kayo, ako'y sure na sa pagdating ko dyan, alam ko ang inyong mga katayuan. Yun na po sinasabi rito. Verse 28. Don't be intimidated in any way by your enemies. This will be a sign to them that they are growing to be destroyed. But that you are going to be saved even by God Himself. Dalawa po ito. Yung pong tumutulig sa church, at yung po pangalawa, si Satan na gustong sirain ng church. Sabi rito, huwag kayong maduwag, o hayaang maduwag, o mapigilan ng mga circumstances na yan. Sabi rito, this will be a sign to them that they are going to be destroyed. But that you are going to be saved. Dalawa po sabi ni Pablo rito, yung sumasalbahe sa church niya, yung mga sinisiraan, gano'n po. Yung aking pagkakakulong, una po yun. Yung si Satanas, na gusto salbahin ng bawat mananampalataya. Huwag niyong hayaan na pigilan kayo na i-share ang gospel. Ang sabi dito, may Diyos na magliligtas sa iyo. Can you say amen to that? Sa church mo, ang Diyos ang magliligtas dyan. Mismo ang Diyos, ang maganda po rito. Even by God Himself. Sabi natin, God Himself. Diyos mismo po ang magliligtas sa atin. Hindi anghel, hindi si Gabriel, hindi si Mikael, ang Panginoong Hesus. Verse 29. Malapit na po tayo. For you have been given not only the privilege of trusting in Christ. Can you say amen to that? Trusting the Lord Jesus Christ is a privilege. Can you say amen to that? But you're also given a privilege of suffering for Him. It's a privilege to suffer for Christ.
Amen. Hindi po sabi, hindi po tayo mga masokrista. Sige, sakta natin. Hampasin ko yung sarili ko. Nakakita nga doon sila Kuya Ron nagkahampas sa sarili. Amen. Nung Friday ba yun? Hindi po ba? Hindi po yung sinasabi rito. Yung suffering dito, kasi marami po talaga bilang mananampalataya, may sufferings po din tayong pinagdaraan dito. At maganda po, ba't kami sufferings? Para ba kay Kristo yan? Pribileyo yan para kay Kristo. Pero maganda rito, may pribileyo ka na magtiwala kay Kristo. Amen? The privilege of trusting Christ. Ang may mga pribileyo lang po magtiwala kay Kristo, yung mga mananampalataya nandito. Tama, mananampalataya ka ba? It's a privilege to trust the Lord. Huwag kang mag-worry. Huwag kang pa-apekto sa circumstances, sa mga bagay-bagay o sa mga sasabi ng tao ginagawa. Privilege mo na magtiwala sa Panginoon. Verse 30. Sabi po sa verse 30, we are in this struggle together. Huwag ka mag-alala, may kasama ka. Amen? Hawak kamay. Parang may katawang gano'n. You have seen my struggle in the past, and you know that I'm still in the midst of it. Doon po natapos ang Philippians chapter 1. Ang lesson lang, single mind. Sabi natin, single mind. Focus kay Lord. Kaya ngayon, magko-communion po tayo ulit. Although hindi first Sunday of the week, first Sunday of the month, we will do communion at mag-focus po tayo sa tinapos na gawa ng Panginoon. Since Resurrection Sunday, buhay ang Diyos natin. Malaki at meron kang malaking karapatan na magtiwala po sa iyong Panginoon. Hallelujah. Can you say amen to that? Tayo po ito ngayon. Tayo manalangin namin dakilang Diyos. Salamat po na makakakuha po kami